Nung pinag ko nung gabi, kasi nagka-grab po ako. Oo. Ayun, umandar. Hindi, park ko ng Biyernes. Okay pa, hanggang nakauwi ako. Pagdating Monday, paalis na ako. Umandar, tapos namatay. Ayaw na. Sige. Ayaw na. Sige, check muna natin. Pagkaba natin. Yan, meron tayong click mga sir to troubleshoot. Ay, sinabi ni sir na pumarada, pumarking namatay tapos ayun, ayaw nang umandar. Check natin, baba natin yung makina, ay yung motor. So, ano yung problema ng motor ni sir? Doy. Angat, baka magasgasan yung nasakyan. Baba nyo muna yan. Ayan. Ayan, check natin ito kung anong problema na ito. Pasok ko na yung sa akin, boss. Ayan, check natin mga sir. Okay, gumagana naman. Narinig ko naman yung pump niya na tumutunog. Tapos wala naman din check engine na naka-indicate. Yan, ayaw mag-start. Yun, mandar na. Kaso, palyado. Mandar to. Ano to, sir? Check natin yung ano. Maglilinis tayo ng throttle body. Tapos, spark plug up. Check natin. Baka siguro dun ka nadali. Hindi, nilinis ko po yun eh. Kasi nilinis mo yan? nagbe-basic ko ako eh. Nilinis ko yun. Ano ba, paano ba na-encounter mo dito? Ba't ayaw mag-start? Ganun nga lang ho, bigla lang namatay. Ito. Pag-start niya, di umaga ho, bago ako umalis, painit ng konti, namatay. Tapos, puro ganun na. Ganun na, puro ganun. Tapos, nanood ako ng mga ibang video nyo. Tinesting ko yung parang kuryente, ganun, parang meron naman. Lahat naman yun. Pati itong sinabi yung pump dito, malakas. okay naman. Kung wala naman siyang check engine. Sabi ko, ba't ayaw mandar? Di kayo lose compression na to bago linis naman yung throttle body. Yun po nasa isip ko. 68 na po siya eh. Oh, kaso bata pa to. Bata pa okay. Bata pa yan. Hindi pa umabot ng 100 plus. Pag umabot ng 100 plus, ayun, medyo kuwan na. Mga 80, ganyan. Yan. Pagka nagbabawas na siya na lang is, pwede ka na mag, engine refresh. Oo. Hindi ka pa nasusulit. Mamaya, pasok natin. Check natin kung bakit, na-encounter mo yan. Baka sa isip ko rin yung valve eh. Oo, baka tukod, ganyan. Isa rin yan. Baka singaw na. Kasi nung inano pa isa pa ho palang chinek ko. Yung panggilit. Yung pulley na ginaganon ko na lang ng kaliwa ko eh. Nakakakamay mo. Wala, merong konti pero hindi katulad ng dating parang pumipitik na gano'n. Kasi parang lose compression to. Yun, ito ko lang. O sige, mamaya check natin sa mamaya. Pasok natin sa loob mamaya. Sige po. Okay, ito na mga sir. Bali, check na natin yung valve clearance niya. Size natin sa intake 0.010. Yan, dito sa intake natin. Ayan. Sige. Okay. Tapos baba. Tapos sa baba naman mga sir, 0.024 naman. Yung susukat nyo sa pillar gauge. Mas mainam na gumagamit tayo ng pillar gauge. Huwag filling gauge or cockle gauge. Kasi hindi natin matatansya. Tukod yung isa. Yung sana, exhaust. O sige, yan, i-adjust mo. Ayan, tukod yung exhaust mga sir kasi hindi pumasok yung 24. Ito, hindi pumasok to. Yan, pinagsama natin yung 0.15 saka 0.09. Kaya kalabasan yan 0.24. Hindi siya pumasok. Hindi siya sumakto. Kaya ibig sabihin, tukod yung exhaust natin. Yan, number 1 po kasi ito mga sir. Dapat na-check natin yan. Pero kung maalaga ka naman sa oil, hindi rin po yan gagalaw. Kaya i-adjust natin. Tapos, yung throttle body, hindi natin gagalawin na kasi malinis. Ang isusunod natin i-check yung PSI naman ng pump natin. Kung pasok pa ba sa 40 PSI. Ayan, binalik na natin mga sir kasi na-adjust na natin. Ipasok na natin yung 24. Ganoon lang gawin nyo kung sakaling mag-valve clearance kayo mga sir. 0.10 saka 0.24 mm. Dapat meron kayong pillar gauge na ganito. Mura lang naman yan. 150 nga lang bili ko dyan. Tapos ayan, nagpulit na rin tayo dahil putol na rin. Tsaka matigas. Isa rin yan sa dahilan kung bakit nagli-leak yung sa ibabaw natin. Kailangan kasi nating mapalitan
isa rin yan sa ano, makakasira din ng ano, makina. Ayan, babalik muna natin, tapos check natin yung PSI dito. Ayan, binalikan natin yung throttle body niya mga sir, kasi wala naman tayo nakitang problema. Kasi tama naman yung pagkakalinis ni sir. Yung ano, spark plug, di pa nakakabit. Ayan. Check natin yung PSI niya mga sir, pasok naman sa standard 40 PSI. Ayan, okay yan. Kapag bumagsak ng ano, ng 32 hanggang 20, bagsak po yan. At talagang asahan nyo, palyado po yan. Dito kasi nagpo-40, oh. Yan, i-redondo mo. Yan. Taas pa, 41, 42, yan yung mga standard. Kaya ibig sabihin, goods yan. Baka na-encounter lang ni sir. Yung minsan, nasa gasolina rin, may tubig din. Yan. Pero chinik na natin yung spark plug. Pero check mo yung spark plug nga muna. Check din natin yung spark plug para sigurado. Kasi binuksan din naman na natin. I-check na natin. Pero yung exhaust niya, yun ang tukod. Yan, yung spark plug niya mga sara. Ito naman natin, bago lang. Galing sa Honda rin niya, oh. Sa Honda rin galing. Ayan. Mas maganda yung ano, sa Honda pa rin galing. May mga gandang ding spark plug mga sara na bibili sa labas. Pero para sa akin, mas okay na ako dun sa ano, sa Honda. Mga sabi mong ano, magandang klase na. Kasi na-encounter ko rin yan. Kabibili lang, tapos ayaw mag-start. Nung pinalitan ng spark, umandar. Ayan, tagayin natin yung ano, pantest natin. Kasi goods naman yung pump niya mga sir. Kaya mas maganda mga sir na ano, meron kayong pantest. Kung ano, kung gumagawa kayo ng motor. Yan, kahit dito mga sir, pwede kayong magpa-test ng ganyan. Yan, pray naman yan sa amin mga sir. Para makita nyo lang din na ano, na yung pump nyo goods or kailangan nyo pa magpalit. Okay. Pantay mo na. Tapos i-diagnose natin. Okay, tahimik tayong makina nito mga sir. Yung parang tunog na parang may ano, sa panggilid po yun kasi binuksan natin yung plastic pipes. Tapos susunod natin, idadiagnose naman natin. Check natin kung may error or wala. Okay, kailangan naman natin ano, diagnostic tools para makita natin at ma-receipt din natin. Napaka-importante nga no, ito yung maglilinis tayo mga sir. Ay nare-reset natin gamit yung diagnostic tools. Pero kung wala naman kayong diagnostic tools, pwede naman nyo siyang mano-manuhin. Meron din akong video nyan mga sir, kung paano mano-mano. Kasi nung dati, ganun pa yung ginagawa ko, wala pa ako nito, nasa Honda pa ako, wala pa ako ganyan. Mano-mano na yung ginagawa ko. Yung fuel filter mo sir, nakapagpalit ka na yan? Okay. Kala ko nga ho, yun lang. Kasi kako baka marumi lang, nabara lang. Oo. Hirapan ho lang. Sige, tingnan natin. Sa unang start natin mga sir, dapat mataas, tapos bababa yan. Pakakalmahin muna natin. Tapos kapag ka magsisit kayo ng minor, dapat painitin nyo muna yung makina niya. Huwag nyo kaagad basta-basta aadyasan. Parang iba yung ano ito yung na-encounter mo. Parehas kayo. Mausok. Ilang araw na stock to?
2 araw lang. Day off, nagde-devo ako 2 araw. Hmm. Tapos ng Lunes, yan. Yung, yung tumutunog mga sa yung slider fish yun. Nagbabawas ng langis na to, no? Nagbabawas na? Minsan. Minsan hindi. Kasi sa amoy pa lang, iba na yung amoy ng tambocho mo. Amoy langis. Lost compression to. Saka ano, palyado rin. Black set to. Pati ano, balbula. Kasi ano sa tambocho mo, ano, papalit ka na ano to, black. Black piston ring, valve seal, tapos i-regrinding compound natin yung valvula, saka intake, saka exhaust. Tapos yung mga gasket, coolant, langis, palit. Ano? May dala na ako. Meron ka na? Kulag lang wala. Oh, good. Try natin. Okay. Bali, klasin natin kasi na-check natin. May problema yung ano. Mausok. Yan. Kaya ini-step by step muna natin para makita natin kaagad kung ano yung problema. Eh, may dala na pala si sir na pisa. Bukod lang dun sa coolant. Okay, ito mga sir, natagkalan na natin yung black. Yung piston, ayan, mamaya natin tanggalin. Tapos ito na yung mga pisa nito. Ayan, ito, basa dito. Dahil dun sa gasket kanina. Ayan. Check natin, muusok na kasi ng puti. At nagbabawas na sa langis. Kapag tayo, may dala na rin si sir. Aware din naman si sir na, na nagbabawas na yung motor niya pala. Ayan, kapag tayo, tapos si valve seal, i-regrinding ko po natin, tapos ilinisan din ng mabuti yan. Ganyan yung ginagawa natin. Tapos, dilihain natin yan, pag ganun, yung 1,000, pinakamanipis na manipis. Tapos, i-regrinding compound natin yan. Tapos, yung black palit. At syempre, yung dawit, tatanggalin natin yan. Pagdating ko dito excel pa ko nila bilis na. Yan yung bagong block natin mga sira. Tapos, ito yung piston natin na bago rin. Napansin ko yun, may laman pa kasi yung ano, ano ka nagsasakay sa may reserve? May laman pa, pero may ilaw yung ano, ayaw sa kanya, panel board. Magtagas. Ang init? Oo. Ang init siguro yung may butas mo, di ba? Oo, may butas. May butas siguro. Sabi ko may tagas. Okay. Salpak na rin. Yung kanina yung pinipindot-pindot ko kanina, dalawa yan eh. Ngayon, isa na lang. Tama ka sir. Maglagay kayo ng, ng basahan. Kapag once na maglalagay kayo ng pin or piston pin lock, lagay kayo ng basahan. Sakaling mali yung pagkakabalik, tatalsik sa labas. Wag doon sa loob. Kasi mapapa-overall tayo. Ayan.
Nabibili naman. Yung isang bago yung ano. Automatic yung punta mo, kinapapatang lang. Kaya pala sa loob hindi ko lang ba? Dito yung ito boy, kumama mo dito. Makakali ito eh. Ano na dito? Yan. After natin ma-valve clearance mga sir, after natin linisan, chine-check pa rin natin yung ano. Yung kung may leak. Hindi ko na po. Pinakita mo ba? Waray, pakubaron ko di man. Saan kasi pinagyan ko ng sticker. So tanggap din mga Larry. Bakit pinex ka? Hindi, pinex ko sa atin lang mga kasama ko. Hindi, ite-text ka naman number mo. Oo nga, pero may message na kaya lang eh. Pero pwede mo na daw puntahan daw kahit ipapakita mo yung June. Ay, January 1, June pala. June 1 hanggang June 30. Pero pwede mo siyang i-claim hanggang bukang mo sa 250. Ano din mo na lang 50 lang? Yung pinos lang nung kasama ko doon sa DC namin. Na nandun sa opisina, tapos sabi niya, pag naka-60, may isa. Naka 16 sa isang buwan. Pag gano'n, na-hit mo 60, may isang jersey ka. May isang jersey. Pag 100, dalawa. Eh yung kasama. Ay, mga jersey natin. Ay, sa akin ito. Ito yung parang jersey ko pa ito, yung 2020 pa ito. Ito, sinusot ko lang ito pag matumi yung apat kong maayos. Mag nag-uulan. Okay, yun naman yung sunod natin. Yung ating water pump. Tapos kubor, break natin yung throttle body. Ayan. Pwede na natin paanda rin. Ayan, dinadiagnose na natin mga sir. Tapos papaanda rin natin. Ano, okay na? O, paanda rin mo. Taas mo minor. Gagaling ka muna sa pababa. Galing ka muna ng pababa. Tapos, op, saka mo tandaanin. Yan. 1.5 plus 200. Dapat yung minor natin. Yung ano yung slider piece. Sira. Yung slider piece, kailangan mo din mapalitan yun. Kasi yung nagpapatrog pagka ganyan. Slider piece yan. Okay na? Pa. TPS mo sir, kailangan mo magpalit. TPS. Ano ba yun? Yung TPS sensor doon sa kabilang side. Mababa yung reading mo ng ano? Oh, 41 lang siya. Ito pong maliit na to. Yun siya. Kaya minsan parang ano, nagluloko-loko yung mino. Kaya medyo parang mataas yung ano.
Kasi kapag once na ano, yung TPS mo bagsak yung kanyang voltage, asahan mo yung injector medyo malakas sa ano sa gas. Dapat 2.1 ganyan to 1.9 lang dapat yung reading niya. Yung sa'yo mataas. Dahil dun sa TPS mo, ayan nabagsak. Ayan. Palitin na. Ayan, dyan sa kabila. Yung sa baba. Kunin mo yung ano, racing monkey. Pagka Racing monkey. na TPS. TPS. Ayan, okay na. Yung narinig yung tunog mga sala, slider fish yun. Ayun. Ayan, slider fish yan. Okay, salamat. Okay, patayin mo na yan. Okay, patayin natin uli. Tapos panarin natin. Ayun. Yung slider fish, yung nagpapaingay doon mga sala. Ayan, goods na. Tapos mararamdaman mo din nawala na yung palya nyo. Pero yung tunog, andun pa rin kasi slider fish yun. Maluwag na. O baka yung pulley, baka may problema na. Pisti ka eh. May... Okay, natapos na rin mga sala, mga Korean din sila. At ayan, testing natin ulit patayin. Tapos buksan natin. Ayan. Medyo may narinig kayong sa slider fish po yan mga sala. Sa slider fish yan. Baka masyadong maluwag na. Okay, patayin natin ulit. Ayan. Tapos yung TPS nya may problema din. Pero madali na lang gawa ng paraan yun. Ayan, dito na. Tapos yung video natin dito mga sila.